Hello guys, welcome sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. Gamitin lamang yung mensaheng tumutugma sa iyong sitwasyon. So ngayon ay collective reading tayo. Titingnan natin yung energy mo sa kanya, tapos yung energy niya sa'yo. Then titingnan natin din dito kung ano ba yung feelings, okay? Gagamitin natin tong oracle card na your feeling are valid, okay? Ayan, so ito yung kukunin nating card. Ito yung energy mo, energy niya. Okay? So unahin natin yung energy niya. Ano ba yung energy niya sa'yo? Ayan. Ano ba yung nararamdaman ng tao na to? Ano ba yung energy ng taong ito sa'yo? Ngayon, kung kailan mo ito mapanood, dun ang simula. Give me the message. Ano yung energy ng taong ito sa'yo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng taong ito sa'yo ngayon? Give me the message. Ano ba yung energy ng taong ito sa'yo ngayon? So, lumabas ang Five of Wands reverse, Page of Swords, the Emperor reverse, Ace of Wands, Two of Swords, Five of Pentacles, Ten of Cups reverse. Meron ka ditong Five of Cups upright. So, magbabase tayo sa energy, okay? So, basahin muna natin bago natin tingnan tong feelings. So, yung energy ng person mo sa'yo, good sign kasi, alam mo yun, ayaw na niyang ayaw niya na ng gulo. Alam mo yun, sa pagitan ninyo. Pagdating sa'yo, ayaw niya na ng gulo. Posible pagod na rin to, okay? Pagod na siya sa away, conflict. Kaya meron kang tao dito na umiwas na lang kaysa maging tension sa pakikipagbangayan sa'yo, no? So, ganito yung energy niya. Nag-iwas, ayaw niya na ng gulo, ayaw na makipagtalo. Pero dito, no, kung kayo ngayon ay matagal na wala pang usap, andun pa rin yung curiosity niya. Ha? Kumbaga, pwedeng iniisto ka ng tao na to, inaalam ng tao na to yung nangyayari sa'yo ngayon, maring tahimik siya, pero nag-o-observe, okay? So, nakikita ko dito, no, gusto niya ding malaman kung ano ba yung nangyayari sa buhay mo. Ayan. Ngunit hindi pa to direktang kumikilos sa'yo. Hindi siya direct na umaaksyon pa. Nakamasid. Andun na tayo sa pagmamasid. Andun siya ngayon. So, dito, no, merong imbalance na nangyayari sa inyo. Okay? Parang ang tingin ng tao na to, hindi pa balanse. Maaaring may pakaramdam siya na merong kakulangan pagdating sa emosyon. Okay? Nahirapan siyang ipakita yung pagkikare niya sa'yo. Or yung pagmamahal niya. Pwedeng hindi siya showy sa ganun, ano. Pero ganun pa man, lumalabas din dito, no, may spark pa rin to sa'yo. Kung tutusin, andun pa rin yung interest eh. Hindi naman nawawala yun, ano, sa Ace of Wands, upright. Nagnanais tong, magsimula ng panibago sa'yo or panibagong yugto. May energies kasi dito ng bagong opportunity or pwede rin pagnanais na kumilos sa'yo, no? Excuse me. So, dito, no, alam mo yun, nagtatalo yung isip ng tao na to at yun yung nakakatawa. Alam mo yun? Kasi dito, nagnanais siyang kumilos sa'yo pero nag-aalinlangan naman siya dito, no? Parang nasa sitwasyon siya ng nagdidesisyon or pinipiling huwag munang harapin yung nararamdaman niya. Ganun yung energy niya. So, dito, no, nakikita ka ng tao na to na yung pagkawala mo or pwede ring naramdaman ng tao na to yung may kulang sa buhay niya. Ganon. Dito sa Five of Pentacles upright. Maring meron siyang emotional na nararamdaman pa rin sa'yo, no? Pero, pagdating sa personal, nahihirapan siyang
ipakita yon. Pero dito, no, pinapakita nito yung disappointment. May pakaramdam na hindi natupad yung mga inaasahan niya na kasiyahan pagdating sa relasyon or maging sa connection niyo, no? Hindi niya inaasahan na ganun yung mangyayari. Pero kung titingnan dito, meron siyang emosyon na hindi pa kontento, okay? Para bang nabasag yung mga pangarap niya about sa inyo. Ganun. Para ba siyang nabitin dito, ganun. Five of Cups. So, Five of Cups. Excuse me. Nalulungkot to ha. Ayan, pasensya nasasamid ako. Nalulungkot to, may lungkot siya. Nagsisi siya ha. Para bang nakatuon siya sa mga nangyari. Sa mga hindi magandang nangyari, no? Parang doon siya tumuon kaysa sa mga possibility na may natitira pa ditong Two of Cups pero nakatuon siya dito sa tatlong cups na nahulog. Para bang nawalan siya ng pag-asa rito. Ganon. Ganon yung energy niya. So, tingnan natin yung feelings. Kung ano ba yung kanyang nararamdaman. Give me the message. Ano yung kanyang emosyon pa sa'yo? Renewal. Acceptance. Jealousy. So, na fear, self-confidence, you are deserving, trauma, bottled up. So, dito na lumabas si renewal, acceptance, jealousy, and fear. Para bang may energy dito ng pagbabago. Or pwede rin pagkakataon na magsimula muli, yun yung narito, no? Para ba nagkakaroon to ng, alam mo yun, panibagong pananaw. Para bang ano to? Para bang gusto niya makipagbalikan, pero gusto niya, kung makikipagbalikan siya, yung bago ba yung lahat, yung bang narinyo kayo pareho, ganun. Yung narinyo yung emosyon yung dalawa, na iba yung pagtingin mo sa kanya, ganun. Para bang gusto niyo nung bago. Yung may pagbabago sa inyong dalawa. So, dito, no, sa acceptance, kung tutuusin, itong tao na to, para bang unti-unti niyang tinatanggap yung mga nangyari, okay? Yung mga kasalukuyang sitwasyon, ano? Kumbaga, may proseso siya ng, alam mo yun, pagbitaw sa, parang tinatanggap na lang niya yung realidad, ganun. Kung ano man yung nangyari sa inyo, tinatanggap niya na, masama man o mabuti, okay? Accept niya na, ganun. Ganun yung energy niya. Pero kung titingnan mo dito, lumabas kasi itong jealousy. Kung titingnan mo sa jealousy, maaaring itong tao na to, nakakaramdam siya ng selos or pwedeng insecurity. Hindi naman maiwasan yun, ano, kung may maganda nangyayari sa'yo sa buhay mo. Kasi nakita ko dito kanina sa Page of Wands, may nag-o-observe. Pero dito, no, itong tao na to, naiisip ng tao na to na baka may iba ka na. Para bang meron ka ng ibang pinagkakaabalahan or pwede rin may bago ka na sa buhay mo, ganun. Kaya may time na ano siya, nagsiselos na baka meron ka ng boyfriend, girlfriend, bagong jowa, ganun, bagong kinakasama, ganun. Di maiwasan nakakaranas to ng jealousy, ganyan. Kaya dun pumapasok yung takot. Takot siya sa kanyang nararamdaman. Takot siya na, alam mo yun, masaktan muli dito. Pero may time gusto ng tao na to na lumapit sa'yo, pero takot siya sa rejection. Ito yung mali sa kanya kasi takot tong harapin yung sarili niyang emosyon. Lalo-lalo na sa sitwasyon ninyo. Pero sa dito, ano, self-confidence, para bang pinapakita dito na
Kailangan niyang buuin muli yung tiwala niya sa sarili. Kailangan niya maging confident muli dito. Maaari ring sinubukan niyang magpakita na matatag siya kahit hindi yun ang tunay niyang nararamdaman. Alam mo yun? Para ba nagkaroon siya ng aral dito sa You Are Deserving. Parang aral tungkol sa'yo. Alam mo yun? May aral tungkol sa self-worth. Para bang paalala ito na yung bawat isa karapat-dapat na magkaroon ng respeto. Okay? Yung karapat-dapat mong mahalin, hindi lang ikaw, pati siya. Ganon. Kumbaga, kailangan ng may maayos na pagtatrato sa bawat isa. Para bang you deserving, okay? Deserve mo ang mabuti, deserve din niya ang maayos. Ganon. Pareho yung deserve dito. Okay? Kumbaga dito, alam na ng tao nito yung lesson niya. Okay? Kaya dito, nalalaman niya dito na kailangan din niya ng pagbabago. Deserve din naman niya magbago. Okay? So, trauma. So, sa trauma, no, pwedeng may sugat. Kung makikita may sugat dito. Pwedeng may karanasan na, alam mo yun, masakit mula sa nakaraan. Maaring naka-apekto rin to sa kanya. Kung ikaw ay nasaktan din siya. Ganon. Kumbaga, hindi lang isa yung nasaktan sa koneksyong ito. Pareho. Pwedeng na-trauma din tong tao na to. Hindi mo lang alam. Okay? So, battle up. Marami siyang emosyon na hindi nilabas, ano? Parang nanahimik na lamang. Kaya dito, punong-puno yung emosyon niya. Hindi nagbukas, nasarado, na-stuck sa loob-loob niya. Kumbaga, tugma siya dito sa, nasa na yun? Dito, tumugma siya dito sa two of swords, okay? Battle up. Maraming gumugulo sa isip. Para bang may pagpipigil, hindi niya nasabi yung tunay niyang nararamdaman sa'yo. Kumbaga yung combination kasi na to, tarot and oracle, ano, meron siyang emosyon dito na hindi pa lubos na nailalabas. Ganon, okay? So, tingnan naman natin yung emotion mo. Yung iyong, tawag dito, nararamdaman sa kanya. Kasi kanya to eh. Ikaw naman, nararamdaman mo dito sa taong ito. Ito yung nararamdaman niya sa'yo, no? Ayan. So, kunin natin tong isang card. Ano naman yung nararamdaman mo sa kanya? Give me the message. Ano yung nararamdaman mo sa kanya? So, tingnan natin, ano? Ano yung nararamdaman mo sa kanya? Eight of Wands reverse. Ace of Wands reverse. Wow, pulos naka-reverse ha. So, ikaw naman, ano yung nararamdaman mo sa kanya? So, dito, Eight of Wands, Ace of Wands reverse, and the Ace of Pentacles reverse straight na naka-reverse, ano? Kung titingnan, yung iba sa inyo, may energy dito ng kawalan ng komunikasyon sa inyong dalawa, no? Pwedeng mas pinili mong huwag munang gumawa ng hakbang or alam mo yun, para bang may pakaramdam ka dito na hindi ito yung tamang oras para sa taong ito. Ganon, yung iba sa inyo. Ganon yung energy mo. Pagdating sa person na to, no, sa iniisip mo, para bang nawalan ka ng sigla. Wala kang motivation pagdating sa taong ito. Ganon. Ganon yung energy mo. Posible, may interest pa pero hindi ganon, hindi sapat yung kikilos ka, ganon. Sabihin natin meron kang konting interest pero yung ikaw yung magpaparamdam, kikilos, hindi ka ganon. Ito rin nakikita ko sa'yo.
nag-aalinlangan ka, yung iba sa inyo. Nag-aalinlangan ka, lalo-lalo na sa bagong simula dito sa taong ito. Hindi mo kasi nakikita sa ngayon yung matibay na pundasyon para sa connection na to, no? Para bang hindi mo ito inuuna. Ganon. Ganon yung energy mo. Para bang ikaw, ayoko muna itong intindihin, bahala siya sa buhay niya. Ganon. Pero ganon pa man ano, lumabas itong si Three of Pentacles. Kung pag-uusapan about dito sa taong ito, open ka naman. Okay? Open ka para unawain. Para bang open ka pa rin na makipagtulungan dito sa tao na to sa tamang pagkakataon. Pero yung sa ngayon, hindi. Kumbaga, mas gusto mo kasi yung malinaw, mature na usapan, lalo na sa sitwasyon nyo. Okay? Para bang ibang level ka na. Ganon. So, dito, no. Pero kung tutusin, ano, meron kang mga hindi pa nasabi sa taong ito. Or pwedeng meron kang emosyon na pinigilan, ano. Kasi dito, kung titingnan, meron kang sama ng loob eh. Hindi maiwasan yan dito sa King of Swords Reverse. Marabang nagdududa ka. Kaya, mas ka lang maingat, no? So, comment ka naman kung ganun yung energy mo. So, dito sa Two of Pentacles Reverse, napagod ka na. Parang napagod ka ng i-balance yung sitwasyon na to. Posible, ayaw mo nang paulit-ulit na mag-isip or mag-adjust kung walang malinaw na direksyon, ano? Ganun yung energy mo, no? Pero dito, no, mataas pa rin yung guard mo. Maingat ka, ganun. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Ayaw mo kasi masaktan muli, okay? O, yung energy mo, nauunawaan kita, no? Ayaw mo masaktan muli dito. Handa kang protektahan yung sarili mo. Ganun ka. Kaya dito sa 7 of Wands, naka-stop ka eh. Stop. Ganun. Ganun yung energy mo. Naninindigan ka sa hangganan mo. Hindi ka basta-basta susuko, lalo-lalo na sa prinsipyo mo. Maging sa desisyon na ginagawa mo. Para sa sarili mo, no? Ganun yung energy mo dito. Kumbaga, maingat ka lang. Pinoprotektahan mo lang yung sarili mo. Mas nangingibabaw kasi yung pagnanais na yung boundary, yun yung pinapanatili mo eh. Okay? Kaysa habulin tong tao na to. Ganon ka, hindi ka hahabol. Hindi kayong mauunang may pag-communication para lang ibaba yung tawag ito, para ibaba lang yung pride mo, no? So, hindi ka magsisimula dito hanggat walang malinaw na pagbabago at matibay na dahilan para simulan to mula sa taong ito. Mas inuuna mo ngayon yung sarili mong katatagan, yung pagprotekta sa sarili mo kaysa sa emosyon mo. Okay? So, tingnan natin pa dito kung ano pa yung lalabas sa feelings. Give me the message. Ano yung emotion mo sa taong ito? Ano yung nararamdaman mo pa sa kanya? So, pinat ko lang yung card. Oh, worn out. Di mo? Forgive. Overwhelmed. Merong renewal. Nurture. Slow down. Meron ka ditong optimism. So, takloban ko na lang to, no? Ayan. Then, abundance. Fear of abundance.